Ella. Well, napakaganda ng ating Maraming salamat, bigyan ng reaksyon Rosalie na Cos. video ngayon, courtesy ng the UN TV. Ito yung pag-anunsyo mismo ni Donald Trump ng Amerika na nagpagawa na siya ng napakaraming barko, napakalaki, napakamoderno, kumpleto, laser, high-tech na mga barko ito. Kung ano ang meron ng China, ay wala yan sa kalingkingan. Napakagaling ng Amerika. With Donald Trump, ay dito na iiyak yung mga inchik na yan. Dahil nga, kahit na hindi magpagawa si Donald Trump ng mga malalaking barko ay dihado pa rin ng China. Mas high-tech at mas malalaki at mas marami pa rin ang armaments or itong mga armas ng Amerika kontra sa China. Pero ngayon, dinagdagan ni Donald Trump. Sabi ni Donald Trump, 100 times na mas malakas ang Armed Forces of America ngayon kaysa noon. Kaya ito iiyak na yung Xi Jinping na yan. Ito ang balita, courtesy sa atin ng UNTV, atin na panukurin. Inanunsyo ni US President Donald Trump ang plano para sa bagong klase ng malalaking barkong pandigma na tatawagin Trump Class na bahagi ng pinalawak na Golden Fleet ng US Navy na ayon sa kanya ay mas mabilis, mas malaki at 100 times. Inanunsyo ni US President Donald Trump ang plano para sa bagong klase ng malalaking barkong pandigma na tatawaging Trump Class na bahagi ng pinalawak na Golden Fleet ng US Navy na ayon sa kanya ay mas mabilis, mas malaki at 100 times na mas makapangyarihan kaysa sa mga dating barko. Magsisimula ang konstruksyon sa dalawang barko na tatawaging USS Defiant at inaasahang lalawak pa at aabot sa 20 hanggang 25 vessels. Lahat ay armado ng missiles, guns, lasers, hypersonic weapons at nuclear armed sea-launched cruise missiles. Laser beam. Ang laser beam naman ng China ay palpagis, di ba? Hindi umiinit Langaw lang yata yung namamatay ng laser beam ng China. Pero kahit mga drone, hindi kayang pabagsakin pang display lang. Pang ano lang, yung pang fashion lang, parang relo lang ng pang fashion, di ba? Parang Rolex lang na made in China na 3,000 pesos Rolex na made in China. Napakawalang iya ng China. Lahat ng teknolohiya nila, kinopya lang sa Amerika yan Yung mga robot nila ngayon na mga robot warriors, galing pa rin yan sa Amerika, kinopya lang. Kahit ng mga relo ng ano, di ba? Ng Amerika, ng Swiss, kinopya lahat Tapos binenta ng mura. Napakawalang hiyang mga inchik na yan. Kaya yung mga barko nila, mga jet fighters, kinopya yan sa sa Amerika at Russia. Walang originality itong mga inchik. At ngayon naghari-harian sa buong mundo. Ngayon makatikim sila kay Donald Trump. Dahil nga, ay nako, meron tayong comparison dito dito sa video. Comparison ng US versus China in terms of military and capabilities. Kaya ito titingnan natin Sabi ko kanina, kahit na hindi mag-update or hindi magpagawa si Donald Trump ng makabagong mga warships, ay dihado pa rin ng China. Hamak na dihado ang layo-layo ng Ang laki ng discrepancy in terms of mga armas o teknolohiya. Kaya ito panoorin natin ng meron tayong comparison dito. Okay, ito na. Hiram natin to na video sa isang ka-vlogger. So ito, USA versus China. Okay, so ito na. Population. Siyempre, maraming inchik. 1.4 billion ang inchik. Ang Amerika ay 341 million lang. Pero, 10 inchik, isang Amerikano lang, di ba? 1:10 Kasi mga lampayatot naman yung mga inchik. Mabali ang mga buto ng mga inchik. Kasi kumakain lang yan ng noodles palagi. Walang calcium Kaya nababali yung mga buto. Kaya pagdating sa gera, 5 inchik isang Pilipino. Sa Amerikano naman dahil malalaki, 10 inchik isang Amerikano. Yan yung labanan sa gera. Kung buntalan lang Kung boxing lang, okay? So ito, skip tayo dito. Nuclear weapons tayo. Ayan sa nuclear weapons pa lang, merong 5,000 nuclear weapons ang Amerika
Ang China ay hindi nasorbi kasi hindi sila nagpapapasok eh. Pero dinig natin ay meron ding nuclear weapons ang China. Pero dito zero. Oh. Total personnel. Ang US ay merong 21 make that 2 million. Ang China ay merong 25 million daw. 2 million ang US Army personnel at 25 million ang inchik. Pero sabi ko na sa inyo, yung 10 inchik, babalian yun ng buto ng isang Amerikano, lalo na kapag negro ang kalaban nila, ang tigas-tigas ng buto ng negro eh. Ay, nakakatawa talaga tong inchik. So, active personnel, yung talagang aktibo nagserbisyo, 1.3 million sa Amerika, 2 million sa China. So, konti lang yung diferensya sa active personnel. Punta tayo sa itong paramilitary forces, itong mga for hire lang. Itong mga milisya, maraming milisya ang China, ito 625,000. Ang Amerika, wala silang sinabing meron silang milisya, pero meron silang the contractors. Ano ba itong contractors? Ito yung mga dating sundalo ng Amerika na retired na. And then, merong grupo yan sa Amerika, katulad ng the Blackwaters. Yung the Blackwaters, isa yan sa mga sikat na contractors sa Amerika na meron sila sariling army. At babayaran lang yun ng Amerika, yun ang ipapadala sa kung saan man nalupalop, sa China o diyan sa kay Maduro, ipapadala diyan. At naka-uniform yun ng United States of America, pero hindi yun active personnel. Sila ay mga tinatawag na the contractors. Isang contractor, napakagaling niyan eh. Kasi mga veterans itong mga contractor na to. Kaya itong mga paramilitary ng inchik, ay nako, mga kapgo lang ang titipok dyan eh. Mga kapgo lang natin ang kapgo natin ay parang paramilitary lang din yan. Kasi hindi naman talaga sila itong parang hinire lang kasi yung mga kapgo eh. Kaya kapgo ay parang paramilitary forces. So ito. Dito na tayo sa sa mga kagamitan. Ang importante kasi sa giyera ay hindi barko. Sa ngayon ang labanan ay submarino at eroplano. Kasi ang barko madaling matorpedo yan eh. Madaling mamisail yan. Pero ang Amerika hindi basta-basta yung kanilang mga barko kasi mayroong mga interceptors. At tested na yan doon sa Yemen, di ba? Tinatarget yung mga warship ng Amerika ng Yemen pero na-intercept yung mga missiles. Hindi tumatama sa barko. Pero wala yan. Ang binibilang natin ngayon kung sinong maraming submarino at sinong maraming eroplano. Ito talaga ang labanan. Okay, so dito sa mga tangkid de gera ay siyempre marami diyan ang inchik. Kasi yung kanilang mga tangkid de gera nayuyupi. Nayuyupi, parang mga galvanized iron lang, ang ninipis. Tinatablan kahit tirador, nayupi na eh, tirador lang eh. Indian pana, tatagos na. Kawawang mga inchik. So, skip tayo dito sa mga armored carriers. Wala to. Ito kahit sa MRAP po, 12,000 na ang Amerika, meron sila. Pero ang China, merong 3,000 lang. Talo na ang China diyan. O dito tayo sa armored car. Ang Amerika, merong 138,000. 42,000 lang sa Amerika, wala sa kalahati. Talo ang China. Dito naman sa mga rocket projectors, katulad ng HIMARS, marami ang China. Kunti lang ang Amerika. So, diyan, panalo ang China. O, dito naman tayo sa mga eroplano. Ito yung importante. So, ito, total aircraft ng Amerika, 13,000 ang total aircraft ng Amerika. Lahat yan galing sa trainer aircraft, surveillance aircraft, ano ba yung ibang klaseng aircraft, fighter aircraft, at maraming klaseng aircraft. Pero ang China ay meron lamang 3,309.
Samantala ang Amerika ay mayroong 13,000 versus 3,000, higit na 10,000 mas mahigit ang Amerika. Wala na, talo na ang China diyan. Sa eroplano pa lamang, talo na. So ito, isa-isahin natin, attack aircraft. Lalo na itong tinatawag na the Warthog. Itong Warthog, yung brut na 50 caliber na sa isang minuto ay mayroong lalabas na 2,000 rounds. Sa isang minuto lang yan. Ito yung Warthog, oh. Battle tested yan. Mayroong 889. Sa China ay 371 lang. Wala sa kalahati. Talo ang China diyan. O sa ibang eroplano naman tayo dito. Multi-role aircraft. Ito yung katulad sa atin. Yung ating mga Griffin. Yun ay multi-role. Maliliit lang yan kaysa yung main attack aircraft. So mayroong 1.3 thousand ng Amerika, 900 lang sa ano. So lamang pa rin ng Amerika, talo ang China diyan. Sa air superiority, ang China ay talagang wala sa kalahati. Dito lang sa may kuko. Wala rin sa kalingkingan eh. Sa numbers of itong aircraft fighters ng Amerika, mga eroplano, wala talaga kahit kalingking ang China. Kaya hindi sila dapat magmamalaki. Pinagmamalaki nila yung marami daw sila barko eh. Lumulubog naman. Yung mga barko nila, torpedo lang ang katapat niyan eh. Saka mga sea drones. Tapos na yan. Okay, so ano ba bang meron? Dito sa bomber aircraft, konti lang ang sa Amerika. Pero alam naman natin yung sa Amerika, B-52 eh. Isang lipad lang ng B-52, 2,000 bomb ang dala noon eh. Itong sa China, hindi pa to nasubukan eh. Baka ang dala niyan, mga ano lang, kwitis lang siguro yan. Tsaka mga triangle ang dala nila na pampasabog. 300, meron silang bomber. Pero walang laman. Ay nako mga inchik. Hanggang picture-picture lang itong mga inchik eh. Alam ko na ang mga bitukan yan. Hanggang ano lang yan, publicity, picture-picture na meron silang malalaking eroplano, wala eh. Walang laman. Tsaka hindi yun makakalipad ng matagal, babagsak yun, mag-overheat. Kasi yung mga makina, mga diesel eh. Umuusok yung kanilang eroplano, ibig sabihin gumagamit ng diesel. Special mission airplane. Wala sa kalahati ang China, oh. 600 sa US, 112 lang sa China, talo pa rin ng China. Reconnaissance, 127 sa US, sa China wala. 0. Trainer aircraft, merong 14 sa Amerika. Electronic warfare pala, aircraft. 22 sa China, marami. Kaya nga, di ba, bumagsak yung mga eroplano ng Amerika nang dumaan sila malapit sa Chinese bases. Kasi merong electronic warfare ang mga inchik. Kaya 22, lamang konti ang China. O dito naman tayo sa trainer aircraft, napakarami ng sa Amerika, o 2,000. Sa China, 400 lang, wala sa kalahati, talo na. Talo na. Talo talaga yung China na yan. Sa helicopters naman tayo, 5,000 sa Amerika, 900 sa China. Wala sa kalahati, kalingkingan lang sa helicopters. Yung mga helicopters nila, ano bang laman yan? Walang dala yan, mga kwitis lang. Wala talaga. Yung mga inchik na yan, hanggang parade lang yan eh. Nagpaparade sila ng mga gamit nila. May mga laser beam daw sila, flashlight lang yun eh. Walang laser beam ang China, maniwala kayo. Flashlight meron. So attack helicopters, oh. Lalo na yung Black Hawk helicopters, di ba? Ng Amerika, napaka-notorious na mga Black Hawk helicopters na yan. Merong 1,000 ng Amerika na attack helicopters. Ang China ilan? 200 lang oh. Wala sa kalahati din. Talo na ang China. O dito tayo sa transport. Mas maraming transport aircraft ang Amerika, 900. 300 lang sa China, wala sa kalahati. Ano bang importansya ng transport aircraft? Yan ang magdadala ng sundalo eh. Ilalapag nila sa isang lugar. Ang Amerika sa dami-daming mga Hercules, mga transport aircraft, ay talo talaga ang China kapag mag-deploy na ng sundalo, di ba?
Kasi dalawang lipad lang ng Amerika, ang dami-dami ng dala na sundalo. Katulad sa nangyari sa Desert Storm sa Iraq, sa Iraq. Desert Storm sa panahon ni Saddam Hussein. Pagising ni Saddam Hussein, nagtaka si Saddam Hussein, bakit ang daming tangke-tigira sa horizons? Dito kinarga sa mga Hercules. Malalaking eroplano yan eh. Magkakarga yan ng hanggang 6 na tangke-tigira ang bawat Hercules. Patuloy tayo ha. Tanker. Sus, nako Ginoo. 505 merong tanker refuel ang US. Sa China wala. Ang Amerika pwede silang mag-refuel sa hangin. Dahil meron silang mga tanker refueling na nakalipad. To malaking eroplano na may dalang gasolina, doon mag-refuel sa hangin, sa iri mismo. Ang China wala. Talo na naman ang China. Dito tayo sa UAV. Itong mga drones. Ang Amerika ay merong 3,000, 300 lang sa Amerika. I mean that USA 3,000, sa China 300 lang. Talo na naman ang China diyan. Ang kakaiba sa drone ng Amerika, lalo na itong Reaper drone, ay may dalang isang missile yan na matindi. Hindi lang yan nagsasorbe ang Reaper drone, kundi pwede rin siyang titira. Sa China wala hanggang drone lang sila hanggang spy lang. Walang dalang missile, talo pa rin ang China. US Navy, sa US Navy tayo. Ang US ay mas marami, 600,000, 300,000 ang China. Kalahati lang ang China. Talo na naman ang China. Marami lang silang barko, pero yung kanilang mga barko ay mga plywood lang yata yan. Pininturahan lang ng parang metal para sabihin na metal, di ba? Alam naman natin ang inchik, kumakain yan ng karton Yun kanilang ang mga bigas may halo na styrofoam Kaya pagdating sa mga barko, yung mga frigate, corvettes, sigurado mga plywood lang yun para sabihin marami. Nakakatawa. Inchik pa naman. Alam ko na yung mga sikmuran yan. Ito, total Navy assets, marami ang inchik, 700, 400 ang Amerika, pero ang Amerika ay merong 11 aircraft carriers, parang floating city. Ibig sabihin merong 11 kasyudad ang Amerika, na kung magkaroon ng giyera, 11 kasyudad ang pupunta sa China na aircraft carriers. Ngayon, ilan ba sa China? Meron lamang silang 3 aircraft carrier, wala sa kalahati ng Amerika. At hamak na mas malaki ang mga aircraft carrier ng Amerika. Talo na naman ang China. Ayan aircraft carriers. Ito, aircraft carriers. Ayan aircraft carriers. 11 ng Amerika, 3 lamang ang China. Tapos maliliit pa yung sa China. 3 aircraft carrier ng China, maliliit. Ang Amerika ay 4 na football field ang size ng mga aircraft carrier ng Amerika. Kaya nga tinatawag yan na floating city. Kompleto yan. Hindi basta-basta lulubog yan. Ito, may helicopter carriers pa ang Amerika Merong 9. Sa China, 4. So, kalahati. Kasi konti lang ang helicopters ng China kumpara sa Amerika. Ngayon gusto nilang magipagbakbakan sa Amerika. Ang layo-layo ng bilang ng mga armas Sa aeroplano pa lang, wala sa kalahati. Kukulang, ganito lang. Kuku. Ganito lang Inchikwakang ganito lang. Tapos kung umasta, akala mo kung sino. So ito, frigates. Ito naman sa maliliit na barko, marami ang China nito. Pero sa destroyers, yung medyo malaki, mga destroyers, 74 sa Amerika, 50 sa China, pero luma na. Kinakalawang na yan. Sa frigates, marami ang China, frigates. Pero sabi ko na sa inyo, ay plywood lang yan na pininturahan ng silver para sabihin na silver gray para sabihin na metal. Wala. Sa submarino, lalo na. Hindi. Amerika pala, 70. China ay 78 na ngayon.
Mas marami na palang submarino ang China dahil nga gusto nilang ma-overpower ang Amerika eh. Pero yung 78 submarine ng China, marami diyan ay hindi na lumulutang. Nandun na, nabaon na sa kalaliman ng South China Sea. Nababaon na at alam na ng Amerika kung saan nila pinupundo ang kanilang mga submarino. Kaya lagot sila pagdating ng gira, targetin kaagad yun. Ang kulay ng submarino ng China ay itim. Yun ang nakikita ni Madriaga sa Bataan, Maribeles. Doon dumaong sa sa pag-aari ni Harry Roque na beach. Doon dumaong malapit yung submarino at pinalibutan kaagad ng mga militia vessels para hindi makita yung submarino. Grabe. Hanggang Bataan dumaong ang inchik eh. Kasi yung kanilang mga submarino nandiyan lang nakatago talaga sa South China Sea. At marami sa WPS, hindi natin alam. Okay, so yan lang ang ating comparison mga kababayan. Overall, recommendation and conclusion natin sa pwersa ng Amerika at China ay wala sa kalingkingan ang China. Wala talaga. Dito lang sa may kuko, dito. At kahit na magkapareho ang dami ng armas ng China at Amerika, hindi pumuputok ng eksakto ang sa China. Malfunction palagi yan, tested na yan. Kahit sinong magsabi. Yung bininta nila sa Thailand, di ba, biglang sumabog yung tangke de gira. Walang bumaril eh. Walang nagpaputok sa tangke de gira na made in China, bigla lang sumabog. Grabe, napakapalpak. Ginoo ang China. Alright, so, pag-comment na lang sa ating comment section, anong masasabi nyo? China versus Amerika. Pwede ba? Parang bantamweight na nagipaglaban ng heavyweight eh. Bantamweight lang ang China pagdating sa gera. Kontra Amerika, heavyweight yan. Parang Mike Tyson versus Manny Pacquiao yan eh. Paano manalo si Manny Pacquiao kung Mike Tyson ang kalaban kung pareho pa sila ng edad? Kaya ganun yun ang comparison ng China versus Amerika. Ngayon nilinaw na natin ang katotohanan. Kung magkagera, wala talaga sa kalingkingan ng China. Ganun lang ganun lang. Okay, so magpaalam na. Merry Christmas sa lahat. Happy New Year. Ako'y nagpangiti lang mga kababayan, mga ka-good news. Hanggang sa muli. Love and peace. Paalam.